At ngayong araw mga mare, sa wakas may kutsu na tayo. May nag-sponsor pala sa atin mga mare mula sa US. Hindi na siya nagbabanggit ng pangalan pero maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Kaya naman mga mare, pumunta tayo ng bayan at bago yun bumili pala kaming gamot ni mama. Hindi rin talaga biro yung gamot ni mama. Pero okay lang mga mare dahil effective naman kay mama kasi guminhawa na siya. Katapos nga mga mare, bumili tayong basan at eto na nga mga mare, hawak ko na yung kutsu natin. Tuwang-tuwa na nga ako. Grabe mga mare, unang beses lang namin ito makakabili kami ng kutsyon. Kaya maraming salamat po sa nagbigay. Dalawa pala mga mare yung bibilihin natin kasi hindi tayo kasya sa isa. Kaya yun si kuya, kumukuha pa ng isa sa taas. At ayun nga, tuwang-tuwa ako. Kita niyo naman sa mga mata ko. At ayun nga, napayakap pa ako. At ayun nga mga mare, nakayakap pa talaga ako at nakapikit na para ako natutulog na. Kasi ang sarap talaga niya yakapin. Pero habang nakayakap ako dito, napapaisip na ako kung ano magiging reaksyon nila mama. Kung ako nga mga mare, tuwang-tuwa, paano pa kaya sila mama? Sobrang saya ko talaga mga mare ng mga oras na to kasi sa wakas makakatulog na tayo sa malambot. Kasi nga mga mare, yung hinihiga natin semento lang banig sa comforter kaya malamig talaga siya. Pero ngayon mga mare, sa wakas may kutsu na tayo at eto nga mga mare, may nadaanan kaming short. Bumili na rin ako mga mare kasi 300 lang naman para kala mama. At syempre sa mga pamangkin ko naroon sa amin. Mainit din kasi dun mga mare, kaya naman kailangan talaga namin na ma-press kong short. 6 pala mga mare yung binili natin para tig-iisa. At pagkatapos yan nga mga mare, pumunta naman kami dito sa may palengke. Paglalakad nga natin mga mare, nakakita ko ng sibuyas kaya bumili na ako sa Kabawang. Mahirap din mga mare papunta-punta sa tindahan kaya naman bumili na ako rito. Grabe mga mare, napakamamahal ang bilihin. Napakahirap na nga natin, mas lalo tayong hirap kapag ganito kataas yung mga bilihin. At ayun na nga, bumili rin ako set na panigang kasi nga magsisinigang tayo ngayong gabi. Kasi nga masarap yung sinigang lalo na't kailangan din ni mama na may sabaw. At bumili na talaga ako ng ganito para mas makatipid tayo kasi nga mga mare, sa panahon ngayon kailangan marunong tayo magtipid. Kaya kung saan tayo makakatipid, doon tayo mga mare. Nagdagdag na lang tayo mga mare ng 2 labanos para naman dumami. Katapos naman mga mare, munta naman tayo dito sa bilihan ng baboy. At grabe mga mare, 1,000 natin parang wala nang mabibili. Sa panahon ngayon mga mare, kapag mahirap ka, mas lalo kang hihirap dahil sa napakataas na bilihin. Kapag nabare yung 1,000, parang hangin na lang sa palad mo, dadaan lang. Tapos ang sahod mga mare, ganun pa rin, maliit lang. Ilang din mang mahirap ngayon mga mare. Bumili tayo mga mare 1 kilong baboy. At ayun na nga mga mare, tamang tulala lang ako kasi inisip ko napakamahal talaga ng bilihin ngayon. Yung tipong kahit anong budget mo, kulang na kulang pa rin. At ayun na nga mga mare, magbabayad na rin tayo. Alam nyo mga mare, 1,000 yung kanina pero tingnan nyo naman, konti na lang sa kamay ko. Ganitong katataas ang bilihin, mahirap ang mas naapektuhan. Naalala ko kasi mga mare, dati yung 100 halos pagkasyahin ni mama sa lahat. Bigas, kape, asukal, o kaya naman baon namin. Kaya si mama noon palagi ko naririnig, ang hirap maging mahirap. Yung tipong araw-araw iisipin mo paano mo pagkakasya yung maliit na pera. Alam ko makaka-relate kayo dito. Lalo na yung mga nanay na lagi nagbabudget para sa pamilya. Tayo nga mga mare, bumili tayo ng prutas na saging para meron tayo pang himagas. At eto nga, bumili tayo ng tinapa kay nanay. Kung bumibili ako mga mare, hindi ko maiwasan na hindi humanga kay nanay. Yung tipong kahit ang tanda na niya, nagbabanet pa rin siya ng buto. Hindi siya nangaapak ng ibang tao. Hanggat kaya niyang buhayin yung sarili niya, binubuhay niya. Kaya nakakahanga si nanay. Pero mga mare, habang bumibili ako, naisip ko paano ko si mama to. Pero sa totoo lang mga mare, kaya rin ako nagsisikap para hindi maranasan ni mama yung tipong sobrang tanda na niya, kailangan niya pa rin buhayin yung sarili niya. Gusto ko kapag dumating na sa punto na hindi niya kaya, magpapahinga na lang siya at enjoy niya yung buhay niya. Tipong hindi niya kailangan magbanat ng buto kasi deserve niya man magpahinga. May nakikita ako na hindi daw natin responsibilidad yung mga magulang natin. Kasi daw hindi naman daw natin ginusto dito mabuhay sa mundo, sila lang naman daw ang may gusto. Pero ako mga mare, iba yung pananaw ko sa buhay. Lalo na pagdating sa mga magulang. Kasi para sa akin, sobra-sobra ako nagpapasalamat sa Diyos dahil binuhay ako ng mga magulang namin na kahit mahirap yung buhay, pinili nilang buhayin kami. Kasi kung hindi mga mare, hindi namin mararanasan yung kahit mahirap yung buhay pero masaya. At least mga mare, naranasan namin na dumaan dito sa mundo kahit minsan lang, kahit isang beses lang. Masalimuot man minsan ang mundo pero masasabi ko napakasaya naman mabuhay. Kasi kami mga mare, kahit na naghihirap kami noon,
nasasabi namin masarap mabuhay. Kahit halos magdildil na kami ng asin. Kasi nga, naniniwala kami na lahat naman nangyari dito sa mundo may dahilan. Pangit man o maganda, may rason. Bumili din pala ako mga mare ng tsinelas ni mama kasi nga malamig. At ayun nga mga mare, may nakakilala pala sa atin. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ayun nga mga mare, nagpa-picture po sila sa atin. Salamat po sa suporta nyo at panonood. At ayun nga mga mare, dinadala na natin tong kutsyon. At uuwi na rin tayo dahil paggabi na rin ito mga mare. Nagpatulong na lang din pala kami dito sa binilihan namin at nagbigay na lang kami pang merenda. Kasi nga nakaabala rin naman tayo. At ayun nga, tamang lakad na lang tayo at magta-tricycle ulit tayo mga mare kasi hindi nito kaya sa jeep. Dahil nga malaki rin to mga mare at dalawa pa. So ko lang din po magpasalamat ulit sa nagbigay po nito na taga US. Maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa katulad nyo ay napaparanas po namin sa magulang namin yung mga hindi po nila nararanasan noon. At palagi po kayong mag-iingat kasi hindi po talaga madali ang maging OFW. Hindi rin po talaga madali yung malayo tayo sa pamilya natin para lang po kumita ng pera. At salamat po sa Diyos dahil sa mga mabusilak na puso na tulad nyo. At sa wakas nga mga mare, nakarating na rin tayo. Sabi na rin tayo mga mare nito. At ayan na nga, inalis na nila pangit yung straw na nakatali sa kutsyon. At excited na rin talaga kami mga mare. At eto na nga mga mare. At ayan na nga mga mare, nagagawan pa sila mama kung ano yung gusto nilang design. Hindi kasi sila makapili mga mare kung ano yung gusto nila. Kaya naman ayun nga, tingnan nyo nun mga mare, parang bata rin si mama. Yung tipong akala mo bata siya na pinasalubungan ng short ng nanay. Tapos makikipag-agawan sa mga kapatid. Alala ko tuloy yung sarili ko kay mama. Kapag pinasasalubungan niya kami dati, kapag may budget siya, ay nakikipag-agawan din kaming magkapatid. Nag-aagawan kami sa mga kanya-kanyang design. At eto nga si mama sa kay pamangkin ko at nag-aagawan pa nga. Nakatuwa lang mga mare, kahit simpleng bagay lang to ay natutuwa sila, kaya masaya ako. Tayo nga pare sila ng pamangkin kong isa. At ayun nga mga mare, bumili rin pala tayo ng basahan para hindi naman tayo masyadong madumihan, lalo na kapag lumalabas tayo. Naglagay kami ng basahan banda sa hagdan, saka sa CR, saka dito sa may kwarto. At eto rin pala yung mga mare binili kong tsinelas kay mama. Kasi nga si mama, pinagtsitsinelas ko ay ayaw talaga. Kasi talaga mga mare, mas matigas yung ulo sa akin ni mama. At ayun nga si Pangit, abalang-abala na sa pag-aalis ng plastic. At eto si mama, nakangiti lang sa gilid. No kaya iniisip ni mama ng mga oras na yan, pero nakangiti siya, siguro masayang-masaya talaga siya. Ano ba naman kasi mga mare, nakabili tayo nito. At ay pangarap lang namin kasi hindi naman tayo pwedeng bumili dun sa bukid. Mga mare, iniisip namin nun, mahirap bumili ng gamit lalo na hindi naman namin lupa yun sa bukid. Paano kung paalisin tayo? Ang hirap magbuhat. Hindi talaga mahirap mga mare kapag wala tayong lupa. Kasi nga kapag pinalis tayo, saan naman tayo pupunta? Ipapasalamat talaga kami mga mare sa Diyos kasi binigyan kami ng ganitong buhay. Hindi man mga mare madali yung pinagdaanan natin bago namin to narating ay okay lang. Kasi mga mare, lahat naman yun worth it. Sino ba nang mag-aakala na dati nakahiga lang kami sa banig, ngayon sa foam na? Sa bawat araw na nagdadaan mga mare, napapahanga talaga ako sa ginawa ng Diyos sa amin. Lahat ng mga pinapangarap namin ay mas mahigit pa yung dumating. At eto nga si tatay, hinihiwa tong karton kasi ilalagay natin para hindi masyado tayo malamigan. Hindi na rin madumihan yung ating po. Natawa nga ako mga mare kay mama, ayaw niya paalis yung plastic kasi daw baka daw madumihan. Pero hindi naman pwede dahil maiinitan tayo nun. Ganun talaga si mama mga mare, magpahalaga sa isang bagay lalo na't binigay sa kanya. Kaya naman nilatag namin tong karton para makatulong na hindi madumihan. At dito naman sa kabila mga mare yung banig. Dito pala mga mare matutulog si mama, sila tatay. Tapos yung sa kabila naman dun tayo matutulog tapos habang nanonood ng TV. Grabe mga mare, dati pangarap lang namin habang nanonood ng TV nakahiga. Ngayon mga mare, naranasan namin ngayon, hindi namin lubos maisip na mararanasan din namin pala yung mga dating pangarap lang namin. Kaya hindi rin namin maiwasang hindi bumalik sa mga alaala noon na nagkukwentuhan lang kami ng ganitong buhay. At ayun na nga mga mare, si tatay hinihiwa rin tong isa kasi ilalagay naman natin dito sa labas. Siguro mga mare, kahit naging mahirap yung buhay namin, naging madali dahil nga tulong-tulong kami. Tipong bawat isa sinusuporta ng isa't isa. Tingnan nyo naman yung mga ngiti ni mama, napakaganda, lalo siyang gumaganda. Ang ngiti talaga ni mama ang kayamanan natin. Tipong kahit pagod ka, mawawala yung pagod mo kapag nakikita natin yung mga ngiti ng mga magulang natin. At sabi nga namin kay mama, pwede na siyang tumalon kaso nahihiya. Kaya yan si Pangit, siya na lang tumalon at tungtuwa naman si mama. Tingnan niyo yung mga ngiti ni mama, kala mo mula nung bukas. At eto naman si tatay, abalang-abala rin sa paglalatag ng karton kasi dito nga natin ilalagay yung isa. At eto naman sila
Jollibee, binagluluto na. Bago yun, hinihiwa na yung mga ricados na ilalagay natin sa sinigang. Kakatuwa nga mga mare, kanya-kanya tayo ng ginagawa, kaya natatapos agad yung mga gawain natin. At eto naman sila Pangit sa kasi tatay, ay nilalagay na rin yung isang kutsyon. Ang sarap dito manood mga mare, ang labot ng higaan natin. Maging ako mga mare, hindi ko mapigilang hindi matuwa. Kasi ako mga mare, ay gustong-gusto ko rin maranasan yung may kutsyon ka, tas manonood ka lang. Kasi nga mga mare, bata pa lang kami, ay hindi na namin to nararanasan. Kaya sabi ko, balang araw mararanasan din namin to. Gagawin namin ng lahat para maranasan din namin to. At ito nga si tatay, naloloko pa ako, kumutin ko daw yung plastic. At tingnan nyo mga mare, hindi mapinta yung mukha ko kasi nga tuwang-tuwa talaga ako dyan. Bumalik ako sa pagkabata mga mare. Nakakatuwa lang talaga na nararanasan na namin to. Pagpasensya nyo na kung pakiramdam nyo, paulit-ulit lang sinasabi ko. Kasi sa totoo lang mga mare, sobrang saya talaga ng puso ko. Ang makita na masaya ang mga magulang natin. At tingnan nyo si mama, niyaya ko siyang mahiga. Kasi nga mga mare, dati lagi ko nakikita si mama sa may pinto na nakikinood. Kaya mga mare, pinangako ko rin sa sarili ko na ipaparanas ko sa kanya yung deserve niyang buhay. At ayun nga mga mare, pagulong-gulong pa ako. At tingnan nyo naman si mama, pil pa talaga yung panonood niya. At least ngayon mga mare, kapag manonood siya, kung gusto niya matulog ay pwede na. Kasi nasa malambot na siyang kutsyon. Dahil nga mga mare, naluloko pa si mama, hinila ko pa nga, tuwa pa siya. Ganun kasi mga mare, kagandahan sa mga magulang namin, parang kaibigan lang din namin. Tipong hindi kami natatakot kung ano yung sa loobin namin. Yung tipong kapag may problema kami, handa silang makinig at damayan kami. At ayun nga si mama, kumuha pa talaga ng unan kasi mababa daw kapag walang unan. Niloloko ko pa nga si mama, aba, donya na si mama, tamang higa na lang. Sarap bilang anak na nakikita natin yung mga magulang natin nakakapagpahinga na. Kasi mga mare, nung maliliit pa tayo, grabe yung hirap nila para mabuhay lang tayo sa pang-araw-araw na buhay natin. Tipong salitang pahinga ay hindi na nila kilala. Kasi nga, kapag magulang ka, hindi mo na iisipin magpahinga, lalo na't kailangan ka ng anak mo. Yan mga mare, ngayong malalaki na tayo bilang anak, tayo naman ang gagalaw para sa kanila at wala na silang iisipin kundi magpahinga. Kasi nga mga mare, lahat yung deserve nila bilang magulang natin naghirap sa atin. At eto nga mga mare, may bisita tayo at tuwang-tuwa itong pamangkin ko. Ngayon lang ulit na nakita, kaya natutuwa rin ako. Marami din pala sa kanila mga nakamiss mga mare, kaya eto na sila. Ngayon lang din sila mga mare nakabisita, kaya naman tuwang-tuwa din sila. Nakakatuwa nga lang mga mare, kapag bibisita sila sa atin ay hindi na rin sila mahihirapan pa. Ito pala yung nanay ng mga pamangkin ko mga mare, sa mga nagtatanong. Si mga mare, yung mga pamangkin ko, bata pa lang talaga ay nasa amin na kasi sanay na sanay sila sa amin. Kaya talaga mga mare, kapag bakasyon ay nasa atin sila. At eto na nga mga mare, si mama nag-aabang sa kutsin niya. At ayan na nga mga mare, sa wakas nakapasok na sila. At ito nga pamangkin ko, ayaw pumasok pa. Ito nga mga maring tatlo, hindi pa rin matapos sa paghihiwa. Na nga lang mga mare, marami tayong sinaing para magkasya sa atin kasi hindi rin namin alam na pupunta sila ate. Mapapakain tayo nito mga mare ng marami dahil marami din tayo. Masarap din kasi talaga mga mare, yung tipong sama-sama kayong kumakain. Tipong kahit maingay, okay lang. At sa wakas nga mga mare, tapos na at kakain na tayo. Tara mga mare, kain tayo. Nasalapag lang tayo mga mare dahil nga late na yung lamesa natin, pero okay lang to mga mare, sanay naman tayo ng ganito. Nakakatuwa nga mga mare, habang kumakain tayo, nanonood tayo ng ulam natin mga mare. Kaya sabayan nyo na rin kami. Kapag mga dami talaga tayo mga mare, ang sarap kumain. At eto nga si mama, parang siga pa. Nakakatuwa lang, parang hindi siya nagkasakit. Papasalamat din ako sa Diyos mga mare, binigyan niya pa si mama ng pangalawang buhay. Kasi sa totoo lang mga mare, yung mga magulang namin yung kayamanan namin. Okay lang wala kaming material na bagay, basta kasama namin sila.